when you came in, I was turning on the heating for the cars. I didn't get to this one yet. So in the car, you do here. So now it's heating defrost mode. So it's gonna turn like the max heat possible at the top there, at the back, and it's gonna defrost the top as well. Okay, I see. So normally you can schedule it in advance so that it does it every morning. For now, I'm just gonna clean the car so it goes faster. Okay, yeah, sure. But if you want, take your time, get to know how the seat controls work. If you want to play around with some of the stuff, go ahead. Okay. It's not gonna run, no? No, the only way it runs right now is if you press on the gas, it will, and then put it in drive. Oh, I see. Not on the gas, on the brake, and then put it in drive. But you'll be okay. So yeah, would you like to try the full self-driving on your test drive? No. No. That's okay. If you change your mind, I'll show you how to do it. Just okay. So I'm gonna navigate to our store. So in order for the full self-driving to work, in order for it to work, you have to be navigating something. Okay. So the GPS has to be used, and while you're driving, you hold down on this button. You hold down a long time and then let go, and it'll take control. Automatic. Yeah. So far, parang hindi ko pa napipil masyado. Iyon, what do you mean open prank? Fasten seatbelt, open prank. What? Anong ibig kong sabihin? Anyway, ito daw yung pinakabagong model nila, mga dre, no? Ito yung worth, I think nasa magkano pa? 50,000 yata ito, mahigit, mga dre, no? Long range. Ito pala yung susi natin, no? Tesla 3. Ano ba to? Model 3. Tesla Model 3 rear wheel drive. Tanong, kukuha ba ako ng Tesla? 'Di ba? Naisip ko oo, mga dre, no? Kasi nga sa mahal ng sasakyan ngayon, kung kukuha ko ng Tesla, naisip ko na less yung maintenance, hindi ako masyadong gagastos sa gas. Kasi sa gas, mga dre, siguro gumagastos ako ng 100 to 120 a month. Kasi nga, ginagamit ko lang pampasok yung mga dre, no? Yung sasakyan. Kung magkakaroon ako ng Tesla, wala na akong panggas. Hindi na ako magagas ng 100, mga dre, no? Siguro, sabihin natin mga 20 o hanggang 40 na lang yung magiging pagpapa-charge ko, mga dre, no? Tapos wala na akong change oil. Wala na akong aalalahanin na kung ano-ano pa except sa filter. Yun is kung wala magiging problema yung Tesla ko. Yung Tesla pala, mga dre, no? Wala pa pala akong Tesla. Yung warranty ng Tesla, mga dre, no? Pagdating sa battery, tsaka sa drive niya, sa motor niya, is 8 years. Higit na mas mahaba yung warranty niya kumpara sa mga gas vehicle na 5 years lang or 100,000 miles, mga dre, no? Pagdating sa sa makina mo. Iyon. Self-drive mode na to, mga dre, no? Uuwi na daw to sa uuwi na doon sa garahe, mga dre, no? Sa pinagkunan ko. Nakakatakot, kinakabahan ako, okay, ina-assume niya na 2 lane tong kalsada, mga dre, no? Okay. Tingnan natin kung makikita niya yung mga aret-aret, mga dre, no? Okay. Tingnan natin. Kasi may aret kami kada kanto, mga dre, no? Let's see. Wow, okay, nag-stop siya. Full stop. Nice. May nakita siyang tao, mga dre, no? Kaya medyo nag-minor siya. Wow, nakakatuwa naman to. Iyon, no? Sana malinaw, mga dre, no? I think ito yung magandang ito yung magandang sasakyan ng mga vlogger, mga dre, no?
Madami nagsasabi kaya daw ako na-aksidente kasi hindi ako nakatingin sa kalsada eh. And I think this is the car. Mahal pala yung mga Andre, no? Mahal yung self-driving niya. Okay, naka-red light tayo. Tumigil ba? Tumigil siya, mga Andre, no? Ang galing, oh. Walastek. Fantastic. Okay, let's see. Tsaka ang layo nga ng stop niya, mga Andre, no? Tingnan nyo, ito yung kasasakyan, ito yung intersection, di ba? Ang layo ng niya, no? Ng allowance niya. Alright, green. Parang pasahero lang ako. Nakakatuwa naman. Parang pasahero. Iyan, no? Iniwasan niya yung sasakyan, mga Andre, no? Wow! Diba? Ang husay. Pahinto-hinto siya, no? Nalilito siya. Kasi pag umabante yung isa, humihinto-hinto siya, mga Andre, no? Hindi niya alam na, I suppose alam niya na stop and go rito yung mga Andre, no? Yung kalsada rito. Dito tayo sa maraming sasakyan. Sumasakit talo yung likod ko. Dito tayo sa maraming sasakyan, mga Andre, no? Yan, no? Dami sasakyan. Tingnan natin, ha? Ba't nagkaganon? Diba? Take over ko na, mga Andre, no? Sabi niya take over, eh. Destination is on the left. Kusa yatang maglalak to, eh. Pag aray ko. Hirap na may kapansanan, mga Andre, no? Tama na ba ako? Okay. Ang galing. Kumbinsido na ba ako? Maglalaki yata ng kusa yung mga Andre, no? Pag iniwanan mo. Tesla. Alam niyo, mga Andre, inahanap ko yung pakiramdam na naramdaman ko nung unang nakita ko yung Honda ko, mga Andre, no? Yung first impression doon sa sasakyan, pagkatapos nung sinakyan ko siya, yung ganon, yung hinahanap ko, eh. So, eto nga, diba sa Tesla, hindi ko naramdaman yung mga Andre, no? For some reason, iniisip ko rin na bago kasi ako nagka-Honda, mga Andre, no? Ang sasakyan ko noon is 2003 na Toyota Camry. Nagamit ko yon for a couple of months. Parang hindi pa umabot yata ng 6 na buwan, mga Andre, no? Tapos nasira nga siya. Siguro dahil doon, kasi yung sasakyan na yon, yung Camry, maganda yon, mga Andre, no? Kaya lang, nung ayun yung sasakyan ko, parang alam mo yun, yung hindi ganun yung control mo sa sasakyan. Hindi ka ganun ka-confident na control mo yung sasakyan. Kaya nung tinest drive ko yung Honda, mga Andre, yung Honda ko, talagang na-impress ako kasi nga, ang tight ng mga Andre, no? Parang konting kabig mo, sunod yung gulong niya, yung ganun. Tapos, ewan ko, siguro, parang corny, pero somehow na inlove ako dun sa Honda na yon, mga Andre, no? Nung unang nakita ko siya, lalo na yung trim niya, mga Andre, yung trim niya rito na na nakahoy, na kulay brown. Ay ko, wow, ang ganda naman nito, pang mayaman. Ganun yung dating, mga Andre, no? Kaya yun, nakuha namin siya. Tapos ngayon sa Tesla, kinukumpara ko nga, mga Andre, no? Hindi ko alam kung bago lang yung naupuan ko na Tesla na yon. Kaya parang medyo matigas pa siya. Sabi ko nga, parang hindi ganun kakomportable yung upuan niya. Siguro dahil bago pa, mga Andre, no? Natutuwa ako sa technology, lalo na, mga Andre, no? Yung self-driving, ang galing, di ba? Talagang kasi dito kada kanto humihinto, mga Andre, no? Pag may kanto pala na hindi mo kailangang huminto kasi walang stop sign. Pero lahat nakikita yun ni mga Andre, no? Ni Tesla, no? Ang galing, no? Akalain mo mag-drive, 'di ba? Doon sa highway papunta ron sa mga Andre, no? Papunta sa garahe niya. Ang galing. Nakaka-amaze, mga Andre, no? Pwede mag-vlog, oh. Pag yun yung sasakyan mo. May self-driving ka, pambihira, oh. Especially yung mga lasing, di ba? Yung pwedeng ganun yung sasakyan nyo, no? Pero bawal, di ba?
Kahit hindi ka magdadrive, bawal maglasing. Kailangan pa rin ng assistance mga dre, no? Hindi ko alam kung nakunan sa camera. Malapit na ako sa garahe, pagtawid ko sa kalsada, pagtawid ko dun sa intersection. Biglang huminto yung sasakyan mga dre, no? Na kailangan ko raw i-take over yung manibela. Hindi ko alam, siguro na-confuse yung computer dahil nga, anong tawag doon? Dami kasing snow mga dre, no? Tapos may sasakyan sa harap, nakahinto. Yung ganon. Pero maganda mga dre. Maganda yung Tesla, pero naisip ko na kailangan ko pang ng konting exposure sa kanya siguro para truly ma-appreciate ko kung anong meron siya. Hindi ko na iniisip na mararamdaman ko yung naramdaman ko nung unang sasakyan ko yung Honda mga dre, no? Sa Tesla, iniisip ko yung second hand mga dre. Hindi ako kukuha ng bago dahil bukod na mas mahal yung bago kesa dun sa bala kong kunin. Yung bala kong kunin, may nakita kasi akong Tesla na merong mileage na nasa 49,000 yata mga dre, no? Tapos ang presyo niya is nasa 32,000 Canadian dollars. Alam ko yung concern mga dre, no? Alam ko yung concern nyo kasi concern ko rin yun. Yung battery. Kasi habang ginagamit nyo po yung battery, let's say yung yung Tesla, habang tumatagal mga dre, nababawasan yung capacity ng battery. So nagde-degrade siya through the years. Yung charge gamit, natural pong bumababa yung capacity ng battery. Kaya nanood mga dre, marami na akong video na panood tungkol sa Tesla. At kumbaga 160,000 kilometers na yung odometer nila, pero yung degradation ng battery nila is nasa yung iba 5%, 8%. Parang ang galing pa rin mga dre, no? Ano lang kung ikukumpara mo sa digas na sasakyan after driving for 8 years, considering na 20,000 yung ginagamit mo every year, after driving of 8 years, ganun pa lang yung binaba ng capacity ng battery mo. Parang ang galing mga dre, no? Mas mahaba ang warranty ng Tesla. 8 years para sa battery tsaka sa makina. Samantalang yung mga digaas na sasakyan, hanggang 5 years lang mga dre, no? I mean, ganun sila ka-confident. Tesla, ganun sila ka-confident tungkol sa sasakyan nila na 8 years, ang habang panahon nun mga dre, no? 160,000 kilometers na mileage. Pag nasira mo, papalitan pa rin nila, di ba? Ang husay. Pero ang iniisip ko lang ngayon is, eto naman, ang iniisip ko ngayon, kasi nasanay ako sa SUV. Kumbaga, kung kukuha ko ng, let's say, kunin ko yung dinrive ko, sedan yun mga dre, no? Kung kukunin ko yun, ayun ang tanong. Ayun pala yung tanong, kung kukunin ko yun. Kukunin mo ba yun? Pero maganda yung, maganda yung traction niya sa kalsada mga dre, no? Lalo na ngayon, ang daming snow sa kalsada. Maganda yung niya, hindi siya nag-i-slip. Nakakatuwa na sabi nga sa akin ng lalaki, no, na hindi ko kailangan mag-brake. Pag itinaas mo yung paa mo sa silinyador, kusa siyang be-brake. Pero kung gusto mong mas mabilis na braking, edi apakan mo yung preno, 'di ba? Nakakatuwa. Siguro ilang drive ko pa mga dre, no? Baka may consider ko ng husto. Nagtanong ako kay Tesla kasi sa US yata mga dre, no, sa US meron silang insurance mismo sa Tesla. Kukuha ka ng insurance kay Tesla na yung binabayaran mo buwan-buwan, nag-a-adjust depende sa driving style mo. Kung balasubas ka mag-drive, mas mataas yung insurance mo. Kung maingat ka, mas mababa yung insurance mo. Pwedeng bumaba ng 100, mas mababa pa sa $100. Nag-check ako ng insurance ng Tesla dito mga dre, no, kung magkano. May nakita ko na I think 4,000 yata yung pinakamababa. Yun nga, may kamahalan yung insurance ni Tesla mga dre, no. Maganda sana kung makakakuha ako ng insurance na 100 lang. Go ako doon mga dre, no? Kasi makakatipid ako sa insurance, makakatipid ako sa gas, makakatipid ako sa ibang maintenance ng sasakyan. Kung magpipit sa budget yung presyo ng Tesla ng sasakyan mga dre, no, siguro doon ako. Kasi yun talaga yung consider ko. Ang hirap mag-isip, no? Hindi mahirap kasi maraming pagpipilian. Mahirap kasi may inisip kang budget na tatama sa'yo.
Iyon mga Andre, no? Ayun yung para sa akin. Tsaka, naisip ko nga yung tanong ko mga Andre, no? Sasakyan na aabot ng 10 years. Okay mga Andre, thank you sa inyo. At hindi ko alam kung anong titingnan kong susunod na sasakyan. Pero ang bad news is, kailangan ko ng isoli bukas to. Hanggang alas 3 na lang sa akin to bukas. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatawag ako mamaya sa insurance, sa replacement insurance ko. Thank you mga Andre. Ingat kayo palagi. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay. Let me see. Yeah, look at the scoop. Look. You see, this is blue with all these. You see, we don't have that. Look, we have this. This is 87,000, grabe. 1,000 isang buwan. 96 months. 96,000 yan. No? Grabe.